ay malaki na at pumutok na. Mayroon naman pong pamumula ng mata na sore eyes. At mayroong hindi mo mawari bakit na-infection siya. Eh, yung pong tao mahilig magpatak ng eye mo. Di po ba? Di po masamang magpatak ng eye mo, pero hindi po taunay eye mo ka pa ng eye mo. Hindi po dapat yung eye mo ng eye mo. Nung mga unang panahon po ng matatanda yun, nagpapatak ng eye mo. Eh, ano man po yung gamot, pag labis, masama. Sa mata po, labis kapag ka na sobrahan ka ng gamot dyan, maaring magkaroon po ng paglabo yung mata mo, kaya ay mabulag ka na. Eh, lahat po basta ng gamot, masama, paglabis. Kahit anong uri ng gamot, paglabis. Kaya nga halimbawa na-stroke ka may limit po yung gamot na nasaksak sa'yo. Ngayon, kapag natapos na nila yon, yung limit na yon, susubukan pa nila uli na, sige Eka, try natin Eka, baka sakaling sa susunod Pero pag alam na nilang labis, yung magaling na doktor po ibahin Eka natin yun, iba naman ang saksak natin Eka, baka Eka hindi hiyang yun, paano po kung yung labis-labis na nga po? Kaya mayroong labis na nakakaanom ng gamot, na nanlalambot, na nahihilo, basta etc. Ganyan at ganyan. Subalit, yung pong mga binibigay sa inyong mga herbal, hindi po yan nakakalabis. Ginagawa lang po ng taong binibigyan ng masama, pero hinahamon ng Ama ang lahat ng tao na herbalist. Hinahamon po, kung gusto po ninyo, ipatest ninyo sa mga herbalist ang mga hinahamon sa inyo na yan na binabahagi ng mga gamot-gamot na dahon-dahon. Sapagkat, kaya ibinahagi po yan dahil kaukulang inumin, di po ba? At maliwanag pong marami na po ang ginawaran niyan na nadurog ang bato, bato sa abdo, bato sa bato, bato sa pantog, yung pong mga dahon-dahon na yan, infeksyon sa matris, sa sigmura, etc., etc. Kung pare-parehas man po kumisan, hindi naman ibig sabihin, teka, parehas lang ang ating reseta. May mga nagtatanungan po ganyan, parehas ba ang sakit natin? Kung manghuhula lang yata sila, ba't pare-pares ang hindi nila alam, yung pong pare-pares na gamot na yon, marami pong ginagamot yun. Hindi lamang po sakit sa bato, hindi lamang po sakit sa pantog, etc., etc. Kaya lamang po may obligadong kumisan, meron dinaragdagan. At sa patnubay po ng Ama, wala pa namang napahamak sa mga uminom niyan. Maari pa pong kung labis ka na tumigil ka na muna at baka ma-over-cleansing ka naman. Ano po? Kasi po, pag sobrang cleansing ka rin naman, hindi na rin dapat, halimbawa yung sa bituka mo, wala ka nang magpapatay ng mga bakterya mo. Kailangan, buhay pa rin po yun. Ano po? Katulad po ng bulate. Pagka ang bata ay mahina ang katawan, pinurga mo. Delikado rin po yan. Kaya kailangan siguraduhin mo na yung anak mong pinupurga ay malakas ang katawan. Kaya mayroon pong mga pasyente dyan noon pa po yun, taon ang binilang, nag-collapse, pinurga. Hindi po nakalabas maigi yung mga bulate. Bumukol po sa tiyan, namatay sa loob ng tiyan yung mga bulate. Hindi po nakuhang lumabas. Delikado rin po yun. Kailangan pag pinatay mo yun, kailangan lumabas sila. Pero kapag doon namatay, delikado po yun. Maaring yung bata magdelikado rin. Paano po ang paraan yan? Mapakapalad po ninyo. Inuulit ko sa ganang sirkonstansya hindi batid dito. Subalit, bakit binahagi ito sa inyo? Yan po ang pawang katotohanan. Meron dito, nagpupurga ng anak niya, walang reseta at ng doktor, hiningi lang sa ganon. Subalit kapag ang pinya po, ang pinampurga mo sa anak mo, walang delikado. Lilinisin pa yung bituka niya. Buhay po ba ang Diyos? Yan ang pawang katotohanan, dudurugin nyo ng pinya. Ilalabas niya. Durog na. Buhay po ba ang Diyos? Subalit, depende rin po sa edad at depende rin po sa bata.
Kung kailangan pakainin mo na, paano kung halimbawa, dahil nga po siya ay may bulate, sumasakit na ang tiyan at di na makatunawan. Pag pinakain mo nun, hindi rin pwede. Kaya inormal mo muna yung dumi niya. Pag normal na yung dumi niya, tsaka mo pakainin nun, lalabas lahat yan. Buhay po ba ang Diyos? Hindi lang po sa mga bata, kahit sa matanda. Sa matanda. Di po ba't may matandang may ganon? Walang buhay para sa pananaw nyo. Walang buhay para sa pandinig nyo. Subalit ito ang pawang katotohanan. Kaliit-liitang bahagi ng katauhan nyo ay batid ng Ama. Kaya ultimong bulating dapat ay nilalabas ninyo, alam yang ng Ama. Sapagkat mayroong bulating hindi dapat sa inyo'y lumabas at mayroong bulating dapat sa inyo'y magsilabas. Ang may pandinig ay nakarinig. At yan ang kahibahan ni Apo Kunching sa ibang mangangaral. Ang ibang mangangaral, wala kang maririnig ng ganitong pahayag. Subalit sa Apo Kunching nyo'y may naririnig kayo, sapagkat sa larangan ng kabanalan ay binabahagi, larangan ng kalusugan, sa inyo pare dinaratal. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Buhay po ba ang Diyos? Salamat po sa Ama. Sabi ko, po, kung maagang aalis, ay salamat, wala palang pasyente. Sabi ko lang po yun, pero malungkot ako kung konti ang pasyente. Ano po? Kaya lang po yung pong pagbabasbas, pasensya na po kayo kung di na po nagbabasbas doon. Medyo nagtitipid po ako sa kuryente. Opo, totoo po yun. Kasi po naawa ako sa tagabayad ng kuryente namin, wala naman po kami sweldo. Parehas na rin naman po yun, basta't kayo po ay magtiwalang lubos. Kasi po habang naroon, umandar ang kuryente dahil sa aircon. Hindi naman po pwedeng walang aircon. Naku po, mahabag naman po kayo dahil iba ang... Nailang po ako sasabihin. At saka iba-iba po may sakit, di po ba? Sakit. At bukod po doon naman, pwede naman po talagang ipagkaloob na sa Ama yung isang bendisyon na po, no? Ngayon po, pabayaan nyo pag yung kuryente, magbe-bendisyon ulit tayo doon. Yan, taas po kasi, nakakahiya po sa nagbabayad Ano po? Yan po ang patotoo. Bakit ko po sinyerito, hindi kami nanghihingi ng habag nyo. Kung hindi, makatotohanan lamang po ako. Dahil yung po ang totoo, yung iba naman po kasi gusto lang pumunta ron, hindi naman po tumatalab. Wala rin naman po. Naghintay ng pagkatagal-tagal dito, nababagot naman, nagiinis. Makikidulog-dulog ka at dudulog ka sa espiritu, bagot na bagot ka. Dapat malinis ang puso mo pag humarap ka sa espiritu ng Ama. Buhay po ba ang Diyos? Kaso po sabi niya, tagal naman kanya. Kala niya na may di ko nakikita. Kahit po nakakulong ako doon, nakikita ko. Sabi niya, Eka, sakit-sakit na Eka ng gutom na Eka ako. Hindi pa Eka nagsisimula. Tapos, taga saan ka ba Eka? Gusto'y mauna na. Siya'y malayo daw. Yung kayang malayo sa kanyang kapatid niya, hindi rin nagmamadaling tulad niya. Ganyan po ang buhay, di po ba? Kung minsan kailangan may maganap para mapakilala mo ang Ama na buhay siya. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon po, wala pong pumapasok doon. Bakit hindi rin po natatapos ang tao? Pumapasok din. Sabi ko, Ama, salamat po sa iyo, pinatunayan mo lang. Kasi po bilang ginagamit ng Ama, natatakot po akong tumututol sa Kanya Kaya kung minsan, inaabot ka ng alas 5:30, o minsan alas 6, okay pa rin po, di ako nagre-reklamo. Binigyan ng Ama ng pagkakataon. Magnilay ka, anak. Diyos ko, halos matriple, madoble. Ang laki po. Sabi ko, Panginoon, nakakahiya naman po ako sa kapatid ko, sa mga kapatid ko. Wala naman po kaming sweldo at wala naman po kaming hinihingi sa mga pasyente nyo.
Kaya po binabahagi ito mahabag naman po kayo. Maniwala na po kayo sa sinabi ng kapatid ko. Kayo po maniwala ng Diyos ay pag-ibig. Kasi po ako, hindi ko sasabihin yan. Dahil baka sabihin nyo, nagpo-propaganda ako. Bilang Apo Kunching. Si Apo Kunching nagpo-propaganda para katanggapin siya. Hindi nyo man po ako tanggapin at tanggapin. May sweldo po ba ako sa inyo? Di po ba? Kaya alang-alang po sama ang lahat ng ginagawang ito, hindi alang-alang sa tao. Sapagkat ang tao'y subuan mo ng dalawang kamay mo, susukahan ka pa kapag di niya gusto susubo mo. Huwag po ba ang Diyos? At sasabihin niya, tupe, hindi ko gusto yan.